Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang masayang pagbabalik ng 72 disipulo ni Kristo matapos ang matagumpay na pagmimisyon ng mga ito. Sinabi ditong tuwang-tuwa sila. Bakit nga? Nakapagpapalaya sila ng demonyo. Ibig sabihin nun, meron silang kakayanan na hindi kayang gawin ng iba. Achievement ito. At natutuwa rin naman si Kristo dahil siya ang nagbigay sa kanila ng kakayanan, kapangyarihang ito. Pero sana po napansin ninyo, yung mabilis na sinabi ng ating Panginoon, matapos niyang i-affirm, congratulate, i-appreciate ang matagumpay na misyon ng 72. Yung sinabi niyang pinangunahan ng salitang nevertheless. O kaya, gayon pa man. Ang ibig sabihin ay a shift from his prior point to a more significant point. Ibig sabihin, mas mahalaga ito. Anong sabi niya? Parang ganito. Okay yung kaligayahan niyo. May 72 and other disciples. Okay yung kaligayahan ninyo na nakapagpapalayas kayo ng sa mga espiritu, nakapagpapagaling kayo ng mga tao, nakapangangaral kayo sa pangalan ko. Pero, magala kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang mga pangalan niyo. Tama nga naman. Yun ang mas mahalaga. Not our achievements, but that our names are written in heaven. Aanihin mo nga naman yung mga talento natin, yung mga achievements natin. Kahit pa tayo ang pinakamagaling, pinakamatalino na tao sa mundo. Kahit na marami tayong natulungang mga tao, kung hindi naman nakasulat sa langit ang ating pangalan, lang sa isayang lahat ng iyan. Father, tama po ba yung narinig ko sa inyo? Kahit na marami tayong natulungan tao, yes, kahit marami tayong nagawang kabutihan, walang saysay ang lahat ng iyan kung hindi masusulat ang ating pangalan sa kalangitan. Alam ko yung iniisip ninyo. Father, pwede bang maraming nagawang kabutihan pero hindi malilista ang pangalan sa kalangitan? Yes. At yun ang isa sa pinakasinasabi sa atin ngayon ng Ebanghelyong napakinggan. Tandaan po natin, kasama si Judas sa mga disipulo ni Kristo na binigyan niya ng kapangyarihan, magpalaya sa masamang espiritu, mangaral sa mga tao sa kanyang pangalan, gumawa ng mga milagro, kababalaghan, magpagaling ng tao naman ang kanilang karamdaman. Kasama si Judas dito. Pero siya'y nagtaksil kay Kristo. Hindi ko sinasabing napunta si Judas sa impyerno. Sinasabi ko, ano saysay ng lahat ng ginawa niyang mabuti. Ito man ay nakapagpamangha sa iba. Ito man ay nakaakay kay Kristo sa iba. Kung ang Panginoon naman ay tinanggihan, tinatwaan niya. Kasi, pwede ang ibig sabihin nun ay gumawa lang siya ng mabuti, pero hindi siya naging tunay na mabuti. Pwede kasi nga ibig sabihin nun, meron siyang mga gifts, meron siyang mga achievements o regalo, pero wala talaga siya, si Judas, na malalim na relasyon kay Kristo. Natatandaan po ninyo yung sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 7:22, yung sasabihin daw ng mga hindi mapupunta sa langit sa araw ng paghuhukom, yung sasabihin nila, di ba ganito? Panginoon, Panginoon, sa iyong ngalan nangaral kami, nagpalayas kami sa masamang espiritu, nagpagaling kami ng mga may sakit. Isipin po niyo yun. Kamangha-mangha yung mga gifts na yun. Achievements. Yung mga accomplishments na yun. Siguradong yung mga accomplishments na yon, nakamangha sa tao, nakamove ng tao, nakaakay kay Kristo sa mga nakakita nito. Pwede yun.
Kaya nandun yung expectation ng mga ito na ang kanilang pangalan ay nakalista sa kalangitan. Tapos wala. Ang sakit nun. Magtataka sila, bakit ganon? At ang sagot ay doon sa idudugtong ng Panginoon sa susunod na versikulo. Mateo 7:23. Hindi ko kayo nakikilala. Ang pagkilala sa lengguwahe ng Biblia ay pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Gumawa lang kayo kumbaga ng kabutihan. Pero hindi talaga ako ang nasa puso niyo at kalooban. Ang mga ginawa niyong kabutihan, tama't nakakahanga, tama't nakamove ng ibang tao, pero hindi ito produkto ng pagmamahal niyo sa akin na totoo. You see, pwedeng may mga gifts tayo, pwedeng may talento tayo, pero it does not necessarily mean meron tayong anointing that our names are written in heaven. Ibig sabihin lamang din, pwedeng gamitin ng Panginoon kahit ang tao hindi tunay na mabuti para ma-accomplish ang mga bagay na mabuti. O hindi ba yan ang isa sa mga ini-insinuate ng Romans 8:28? All things work together for the good of those who love Him. Kaya po pwede na kahit ang isang tao na palabas lang yung ginagawa, kahit ang isang tao hindi tunay na mabuti, ay gamitin ng Panginoon para makagawa ng maraming mabuti. Upang ang mga tao ay maging mabuti, pwede niyang gamitin ng isang tao hindi tunay na mabuti. Kaya wag tayong pakakampante. Baka wala tayong pangalan sa kalangitan. Baka magtulad tayo dun sa mayaman nung nakaraang linggo lang. Buti pa si Lazaro may pangalan, yung mayaman wala. Kahit na siya ang pinakamayaman, kahit na siya ang pinakamatilino, kahit na siya marahil ang pinakamadiskarte, dagdagan pa natin. Kahit na siya marahil, pero hindi ganito yung mayaman, pero dagdagan na rin natin. Kahit na ikaw ang sa tingin ng tao napakabuti, pwedeng hindi nakasulat ang pangalan mo sa kalangitan. Kasi hindi pala tunay ang iyong kabutihan. Kaya ito'y eye-opener sa atin Lalo na yung madalas na may katwirang, wala naman ako yung nargabyadong tao, tumutulong naman ako Tanong, meron ba tayong malalim na relasyon sa Panginoon? Ang mga ginagawa pa nating mabuti ay nanggagaling sa ating puso. Minsan mayroong nagkomento, Father, maraming namumove sa homilis mo, may mga hindi nagpapakamatay dahil sa mga pangaral na narinig sa'yo. Father, ang dami mong natutulungan, ang dami mong napapatayo ng mga chapels. Father, sureball ka na sa kalangitan. Not necessarily. Yun yung sinasabi sa atin ngayon. Hindi porke nakakagawa tayo ng mabuti, tunay na tayong mabuti. Hindi porke nakakagawa tayo ng maraming kabutihan, ay tunay ng si Kristo'y nasa ating kalooban. Check natin ang laman ng puso natin. Si Kristo ba ang naghahari dyan? Ang ating mga kabutihan ay produkto ng pagkamahal natin sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa.